Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay laging sumayinyong lahat. Magandang gabi po sa inyo. Ito po ang huling gabi ng ating pamimigay. Ay, natapos din. Isama po natin sa ating intensyon ng misa ang pagkasalamat ni ng Ginoo at Ginang Maria Lourdes Aguilar. Bukas po may misa po tayo ng alas 12. Diyan daw po sa ilalim. Sa ibaba. Kami po ilalim. At magdala daw po ng makakain. Huwag lang sikla. Upang tayo maging karapat-dapat na makilahok sa banal na diriwang na ito, sumandali natin suriin ang ating mga sarili, aminin natin sa Diyos ang ating mga kahinaan, at may kababaang loob tayong humingi muna sa Kanya ng Kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa pamamagitan ng Diyos at sa iyo ang makakili, nagawa ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel na kapataran, at sa iyo ang mga kapatid na nakikilalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ang mangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang manaming makapangyarihan gawin mo lagi namin matapat na sundin ang loob mo upang kami ay wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan niyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala niyo ang di matungkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang nagkakari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa among tugunan, awat pag-ibig ng Diyos ay sangkang paanubos. Lahat ng matuwid dapat magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunurin magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Tugon. Panginoon'y tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang natapat. Ang pag-ibig niya ay sa mundo'y gagana. Tugon. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagi walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ay ang Diyos. Mapalad ang bayan Kanyang ibinukod. Tugon. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay pinakalinga. Hindi babayaan sila ay mamatay. Kahit magtagutom sila ay binubuhay. Tugon. Sitayo po ang Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay kay San Lucas. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagniningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggang hindi natutupad ito. Akala ba ninyo, pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambayanan ay magbabahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
and I will start the reading. Pero bago po tayo tumayo doon, magbalik tanaw tayo. Ang tema ng buong pagninilay na ito ay tungkol sa paghingi ng awa, ngunit tinugon ng habag. Bakit habag? Kasi yung awa nauubos. Hindi mo ba? Kung naalaala ninyo yung aking halimbawa, bakit mo tinutulungan yan? Tamad naman nakakaawa. Di ba? Ba't mo tinutulungan yan? Tigas ng ulo, nakakaawa. Ba't mo tinutulungan yan? Hindi naman tinutulungan na sarili. Nakakaawa. Di mo ba? Tayo ay maawain. Pero dumating ang panahon na hindi na tayo tumutulong. Ba't di mo na tinutulungan? Nakakainis na. Di mo ba? Nakakainis na. Ang ating damdamin ay binabago ayon sa ating nakikita. Pero ang habag ng Diyos ay hindi tungkol sa kanyang nakikita. Ito ay tungkol sa kanyang kasinuhan. Mabuti man o masama ang tao, ang Diyos ay palaging mahabagin. Ngunit, kahit mahabagin ang Diyos, hindi kinukonsinti ng Diyos ang ating mga pagkakamali. Ang ating mga panalangin, ang dinidinig niya ay ating mga pangangailangan, hindi ang ating mga luho. God will give us our need and not our wants. Ano po? Kung naalaala po niyo ang tanong, when is enough? Enough. Kailan sapat ang sapat? If you answer the question, when is enough according to your wants, you will never have enough. But if you answer the question, when is enough according to your needs, you have more than enough. The reasons of our many unhappiness is we tend to acquire things thinking that what we acquire can make us happy. Ano po sabi ni Pope Francis? If you pursue things thinking it will make you happy, then it is a sure way to unhappiness. Habang ang Diyos ay nakatingin sa atin ng may habang. Kaya nga po, ang ginamit po natin halimbawa ay ang ulam na lumapit kay Jesus. At ang tanong natin sa gabing yun ay ang tanong ni Jesus sa ulam, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Hindi po ba na? Anong gusto mong gawin ko sa iyo? Ang ikalawang gabi ng pagninilay ay ano? Ang tanong ay, sa palagay mo, ano magdudulot sa iyo ng saya? What can really make you happy? Because if you do not know what can really make you happy, then you will never be happy. And three things prevents us from being happy. Sin, disobedience, and perhaps the lack of character. You can never be happy if you live in sin. You can never be happy if you will disobey God. You can never be happy if you don't have the character that God wants you to embrace. Mga minamahal mga kapatid, God wants you to be happy. But you have to decide to be happy. No one can make you happy. No one can make you happy. It is not our goal to make people happy. Because if they decide not to be happy, they will never be happy. Ano po? Kahit anong gawin ninyo. Sabi nga, sa mga kaibigan, lahat ng sinasabi maganda. Sa lahat ng kaaway, lahat ng sinasabi pangit. Hindi po ba na? Wala. Para yung pag nanliligaw, sasabihin ng nanay, anak, ba't naman yan ang tinatanggap mong nanliligaw? Walang trabaho. Ay gusto talaga ng babae.
nagbibigti kasi pinasted mo yung ningning. May mga taong gano'n eh. Talagang nagagalit sa Diyos kasi hindi binibigay mo nila mga panalangin. Yung isa naman, gano'n din ang bigti kasi napakasawa nila yung ningning. Di ba? May mga pagpipigay sa Diyos. Ano po? Kaya nga po na magtuunan natin ang pansin. The only wrong you can correct are the wrongs you can accept. Pag hindi mo nakikita ang mali yun, ay, di po papatuloy mo. Di po ba? Lahat ginagawa ng dahilan. Ha? Ang pagkain ng mali, di po ba? Ha? Ang sagot ay, may gamot naman. Di po ba? May gamot naman. Lahat may dahilan. Kaya nga po, yun ang ating tanong. Hindi po ang ating pinagtutunan ng pansin. Hindi po ba? Strive for growth and not change. Sapagkat hindi lahat ng nagbago, umunlad. Pero lahat ng umunlad, nagbago. Ang pagunlad ay nagdadala sa atin sa kasayahan. Ang halimbawa ko ay ano? Dati na nilaliyo, nagbago, nagsasyabu. Hindi umunlad, pero nagbago. Ang inyong mga kasalanan alin? Ha? Ang sabi ko dati ay nang bababae, ang sagot mo ay, hindi ko masabi kasi. Di ba? May mga bagay na dapat baguhin. Baguhin, halimbawa sa pananaw, sa oras, na meron tayong 7, 8, 9. 7 oras na tulog, 8 oras na trabaho. Di po ba? At 9 na oras na libre tayo. Kung yan ay kayo nagtatrabaho. Kung kayo retire, ayaw pa ba? 7 hours na kayo pagulong-gulong sa kama. Hindi ko ba? Tapos sasabihin nyo, pagpunta. Pero mga ganun, di ba? Ako naman hindi tamay. Madali lang ako mapagod. Yan. Maraming taong ganun, mapapagurin. Ano ba? 7, 8, 9. And one of the reasons of our unhappiness is poor financial management. Poor financial management. We don't have the 10, 20, 70 principle. Ano yung 10, 20, 70 principle? 10 must go back to God as tithe. 20% of your gross must go to your savings. You must have a savings. Do not entertain the thought that you will always be healthy, you will always have the word, your salary will always like that. No. Walang forever sa mundong ito. Diba? Mag-ipon kayo. Mag-ipon kayo. Yung mga may sinusustentuhan sa Pilipinas, imulat nyo sila sa katotohanan, hindi kayo dumalampot ng pera dito. Ang pakiramdam ng mga kamag-anak ng iba sa Pilipinas, akala nila, pag binuksan yung gripo dito, pera lumalabas. Dito kaya kung makahingi, ano po? Kung makahingi, pag hindi nyo binigyan, nagtatampo. Aba, mga minamahal ng mga kapatid, have a savings. 20% of your gross must go to your savings. And only 70% must be spent. If you spend more than 70% of your gross, then you are living beyond your means. You are living beyond your means. Ano po? Ngayon, kaya nga sabi ko sa inyo, kaya bakit tayo ay gano'n? There are no hopeless cases. There are no hopeless cases. Kahit gano'n kasama ang tao, ang Diyos ay patuloy na mahabagin. Huwag niyong aantayin na kayo ay masaksak. Hindi ko ba? Huwag niyong aantayin na kayo ay masaksak. Sapagkat darating ang araw, hahayaan ng Diyos na kayo ay mapahamak. Magkaiba yung ginusto sa hinahayaan. Ano po? Ang halimbawa natin doon ay yung batang gusto maglakad. Hinahayaan madapa para matuto. Pero hindi ito gustong madapa. Ano po? Lahat may pag-asa. Ano po? So don't limit
God by your limitations. Don't limit God by your limitations. The only sin that God cannot forgive are the sins we refuse to ask for forgiveness. Ngayon, we will talk about removing your tents so God can stop the rain. Isang karanasan. Anibersaryo po ng encyclical na Santo Papa, Humanae Vitae. Ano po? Humanae Vitae. 40th year of the encyclical Humanae Vitae. Nagpatawag